Okay, so magandang umaga po at ngayong month po no, ng July ay tayo po ay topic po natin is about adoration at kabilang po no, sa topic na ito is about praise and worship. Kaya po sa umagang ito ay ating pong pag-uusapan no, kung paano ba talaga natin mapupuri at sasambahin ang ating Panginoon. Okay, ito pong praise and worship ay isa lamang bahagi ng adoration. Siyempre kasama po dyan yung prayer at ang iba pa pong mga gawain spiritual. Okay? Pero ngayon po, alamin mo, mapupokus muna tayo sa praise and worship. At itong praise and worship na po ito ay malawak din po. Pero ang nakasanayan natin, yung madalas pong na-ifo-from, is yung praise and worship ng may with music din. Okay, pero hindi po na nagtatapos yung ating pagpuri at pagsamba sa Panginoon. Ngayon, since yun po yung madalas po natin na ma-identify as our praise and worship to God. So, alamin natin ngayong umaga kung bakit ba, kasi lalo na sa mga first timer, no, makikita nila, nagkakantahan, ang sasaya, no, nagpapalakpakan, may po sumasayaw, tapos biglang maya-maya, biglang iiyak, biglang parang malungkot na yung kanta. Okay? So, aalamin natin ngayong umagang ito kung bakit nga ba ganun yung paraan natin ng pagpuri at pagsamba sa ating Panginoon. So, what is praise and worship and how to do it? Una, alamin mo natin what is praise. Okay? So, praise, it is the expression of admiration and appreciation. Okay? Ito yung ating pag-admire at pag-appreciate sa ating Panginoon. Na tayo po ay magpo-compliment, to comment, to congratulate, to applaud, and to extol. So in short po, we praise God for what He has done. Okay? Kaya kung mapapansin niyo po sa mga lyrics no, ng mga praise songs, patungkol po ito sa ginawang kabutihan ng Panginoon. No, sa lahat ng kanyang, basta patungkol sa lahat ng kanyang ginagawa sa atin, sa ating buhay. Bilang mag-isa tayo may nagpapasalamat sa kabutihan ng Diyos. Okay? Nagpupuri tayo, masaya tayo, no? Nagpapalakpakan tayo, nagsasayawan tayo. Kasi bakit? Ganun yung pag-express natin no, ng pagpuri sa ating Panginoon. Yung pagbabalik ng ating pasasalamat sa ating Panginoon. Okay? Na pinupuri natin sa lahat ng kanyang ginawa. Okay, hindi lamang natapos sa pagkapako sa kanya sa krus, subalit sa araw-araw na kanyang patuloy na ginagawa sa ating buhay. Ngayon, alamin naman natin, what is worship? Worship is an expression of love and adoration. Okay? To express reverence, to bow low, and it is the highest form of praise. Okay, so ito pala yung mga ibig sabihin ng worship. Okay, so hindi pala basta kakanta lang tayo. Kailangan mas maintindihan natin ang lubusan. Bakit pa tayo kailangan pag umaawit, masaya, masigla? Bakit pa kailangan tumaas ng kamay? Pwede bang nakatayo na lang? So mamaya po malalaman natin kung bakit. No? So in short po, worship, we worship God for who He is. Sinasamba natin ang Panginoon kung sino siya. Alam natin siya yung dakila sa lahat. Siya yung ating kalakasan, siya yung ating tagapagpagaling. Kaya nga mapapansin niyo sa karamihan po ng worship song patungkol po sa ating Panginoon. Kung sino yung ating Panginoon. Kung ano yung kanyang pagkakakilanlan. Okay? At ito pong salitang worship, it is derived from the Old English word worship. So may pinanggalingan pala yung worship, no? Yung worship. So what is worship? It is to value or esteem the worth and to make the suitable response to one worthiness. Okay, sa Tagalog po, ito po yung kahalagahan. So mahalaga po pala ito, yung worship. Kaya hindi po natin pwedeng basta-basta rin na lang yung pagsamba sa ating Panginoon. Ito yung ating tamang response no, sa kahalagahan ng ating Panginoon. Kaya kung pinapahalaga natin ang ating Diyos, kailangan ine-exhibit din natin yung tamang pagsamba sa ating Panginoon. So what are the effect and power of praise and worship? Number one, it brings the presence of God. Okay? So kaya pala kadalasan ng
o kaya karamihan o halos lahat ng service bago magsimula, nagpe-praise and worship. Kasi bakit? Sa pamamagitan po nito, mas lalo po natin na nararamdaman yung presensya ng Panginoon. Example po doon sa Acts 16:25-26, nung at midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns. Yan, papakita niyo po sa ating pong picture. Kahit sila pinasa kulungan, sila pati po ay magkasama sila na nanalangin at umaawit ng papuri at pagsamba sa ating Panginoon. Kasi bakit? Kahit nasaan tayong lugar, okay, napakahalaga na nararamdaman pa rin natin yung presensya ng Diyos. Ina-acknowledge natin yung presensya ng Diyos. Okay? Kasi pag mayroong mga gawain at hindi lang natin ina-acknowledge yung presensya ng Diyos, baliwala po yun. Kaya kahit sa mga midweek service, small group man yan, D-group man yan, o anong klaseng group man yan, basta yung gawain sa Panginoon, hindi po nawawala ang praise and worship. Okay? Pangalawa po, ibilisan mo po ng konti kasi medyo mahaba-haba po ito. At actually, wala ka talaga 30 minutes sa pagkamaalamin natin buong praise and worship. Pero, sisiksikin po natin yung ating 30 minutes. Okay? Number 2, it binds the enemy. Sabi po sa Psalms chapter 149, verse 6-9, sabi po doon sa verse 6, may the praise of God be in their mouths and a double-edged sword in their hands. Verse 7, to inflict vengeance on the nations and punishment on the peoples. Verse 8, to bind their kings with fetters, their nobles with shackles of iron. Verse 9, to carry out the sentence written against them. This is the glory of all these things. Praise the Lord. Okay, pag pala tayo nagpe-praise and worship, na kukontrol natin, although may distractions ang kaaway, o may mga ginagawa siyang distraction, halimbawa sa iba, kung kailan nagpe-praise and worship, biglang lalakas, bubuhos ng malakas yung ulan. O kaya habang nag-work out dyan, biglang may ibang distraction. Kaya napakahalaga po ng praise and worship dahil napipigilan po nito, yung anumang distraction na ginagawa ng kaaway o ni Satan. Okay? So napakahalaga po pala. Nagagawandyahan natin itong lugar natin. Okay? Dahil nandito po yung presensya ng Diyos. Okay? So dito po, pangatlo, confuses the enemy and brings victory to the people of God. Okay? Anong example nito sa Bible? So sabi po sa 2 Chronicles chapter 20 verse 22 to 25, sabi, basahin po natin sa Tagalog para mas maganda po. Sa verse 22, sabi po doon, nang marinig ng mga kaaway ang awitan, ginulo sila ni Yahweh. Si Yahweh mismo ginulo yung mga kaaway kasi sasakupin po noon yung kaharian ni Jehoshaphat. Si Jehoshaphat po yung hari noon. Pero ang dami gusto sumako sa kanyang pagkaharian. Kung sabi doon, dahil dito, sila ang nagkagulo. Okay, yung mga kalaban, yung gusto sumako doon sa kaharian, sila mismo nagkagulo. At pagdating verse 23, ang sinalakay ng mga Amonista at Moabita ay ang kasama nilang taga-Edom at nilipon nila ang mga ito pagkatapos sila ang nagpatay. Okay? Verse 24, umakyat ang mga taga-Juda sa tore na nasa disyerto at nagmanman sa mga kaaway. Wala silang nakita, nakatakas, lahat ay patay na at nakahandusay sa lupa. I-imagine kung paano kumilos yung Panginoon. So, pagdating sa verse 25, napakaraming nasabsam ni Jehoshaphat, siya po yung hari noon. At ang kanyang mga kasama, halos hindi nila madala ang nasamsam nilang kawat, mga kagamitan, damit at maraming mahalagang bagay. 3 araw nila itong hinakaw, ngunit sa sobrang dami ay hindi nila nakuha lahat. So, in short po mga kapatid, kasi during this time, may mga gusto pong sumako doon sa pinagaharian ni Hari Jehoshaphat. Pero sila po ay kakaunti lamang. Napakarami ng kalaban nila, kaya sabi nila, Hari, paano ba natin sila matatalo? Kaunti lang tayo. Kaya sabi niya, let's praise the Lord. Yun yung naging weapon nila. Kaya sila inanalo. Nag-awitan sila. Umawit sila sa Panginoon.
Okay, so hindi pala dahilan kumukakaunti sila at mas marami yung kalaban, hindi po ibig sabihin nun automatic panalo na sila, yung kaaway. There is power in praise and worship. Okay? Kasi po, tayo dito mga Kristyano, ang talagang kaaway natin is spiritual battle. No? At sumusunod po yan yung physical battle natin. Minsan sarili natin, kaaway din natin. Okay? Kaya napakahalaga po, nagpupuri muna tayo. Kaya minsan galit tayo, tapos bigla may umawit ng papuri. Para minsan gumagaan yung pakiramdam natin. Kasi there is power in praise and worship. Okay? Now, how do we praise God? Paano natin purihin ang Panginoon? May 8 po ito. Okay? Number 1, in a loud voice. Okay? Malakas na boses. Sabi po sa Luke chapter 19 verse 37 and 40, sabi po doon, when he came near the place where the road goes down the Mount of Olives, the whole crowd of disciples began joyfully to praise God in loud voices for all the miracles they had seen. Dahil nakita nila lahat ng ginawa ng Panginoon. No? Hindi nila napigilan kanilang sarili na umawit, no? Joyfully and loud voices. Okay? Kaya mahirap kong sumaya na tahimik pa lang tayo. Pero merong mga ganun na tao. Kahit tahimik sila, deep inside their hearts, masaya sila. Yung mga ganun po talaga. Okay? Pero sabi po dito, isang expression na tayo po ay masaya na nagpupuri sa Panginoon within loud voices. Kaya nga po pag may nakikita tayo na, ano ba yan, nagsisigawan ba yung mga yan? Nag-aaway ba yung mga yan? So, pag hindi natin naiintindihan yung kung bakit nila ginagawa yun, makukornihan tayo. Ang baduy naman. Lalo na nung unbeliever pa tayo. Kahit ako nung unbeliever ako, bakit ba ganito dito sa church ka? Okay, kasi hindi tayo yung nasanay sa ganong tradition o sa ganong gawain. Okay. Pero nung nalaman natin bakit ba sila ganon na lang magpuri sa Panginoon. Okay, so madadaanan po natin sa mga susunod. Okay, ano po tayo sa number 2? By clapping hands and shouting. Okay, yan. By clapping hands and shouting. Pagpalakpak ng kamay at pagsigaw. Yung sigaw dito, hindi sigaw na nag-aaway, hindi sigaw lang nasa palengke. No? Basahin natin sa Psalms 47 verse 1. Sabi po doon, for the director of music of the sons of Korah, a psalm, sabi po doon, clap your hands, all you nations. Shout to God with cries of joy. Okay? So, kasama po yung ating pagpalakpak. No? At yung ating pagsigaw para sa ating Panginoon. Yung sigaw ng papuri, yung sigaw ng pasasalamat. Hindi po sigaw dahil galit po tayo. Okay? So, kailangan merong tamang motibo. Okay? Kaya nga ba nagbibilis tayo, pinapapalakpak tayo. Okay? Kasi part po yun ng pagpuri sa ating Panginoon. Okay? Actually, ito po may mga ano pa po ito eh. May mga Hebrew word, Greek words. Itong clapping, shouting, pero hindi ko na po sinama para mabilis po tayo matapos. Okay? So, madali naman po intindihin. Clap your hands, shout to God with cries of joy. Okay? Kailangan masaya tayo sa ating pagpupuri sa ating Panginoon. Okay. Number 3 po is by singing. Pag-awit. Okay. Kaya po yung praise and worship natin, isa lamang po sa kapamaraanan ng pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. Pero hindi po siya limitado sa pag-awit lang. Okay. By singing, sa Psalms chapter 95 verse 1, sabi po doon, come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Okay. So, kailangan natin aawit. Kahit sintonado ka kapatid. No? Kasi ako sintonado ako, aminado ako niya. Okay? Pero, sa pagpupuri sa Panginoon, hindi ka dapat hadlangan. So, kung ano man yung kakulangan mo, ano man yung kahinaan mo, huwag mo yung gawin dahilan para sabihin, ay, hindi ko kaya magpuri sa Diyos. Kung putol lang pa ako, lumpo ka, may kamay ka naman, bumalakpak ka. Okay? Kung putol yung kamay ko, may paka naman, tumalon ka. Okay? Kung bulag ka,
Kompleto naman yung, ano mo, katawan mo. Maraming kaparaanan para sambahin at papurihan ng Panginoon. Ang nakakalungkot minsan, kung sino pa yung kompleto, walang kapansanan, nakatingin, nakatayo lang. No? So hindi tayo krinate ng Panginoon na parang isang tuod na kapoy. Krinate niya tayo, may mga buto, may mga ligaments upang makagalaw tayo ng maayos. Kaya gamitin po natin ito sa pagpuri sa ating Panginoon. Okay? Pang-apat po, by bowing and kneeling. Pagluhod, pagbow. Okay, po natin sa Psalms 95 verse 6. Sabi po doon, "Come, let us bow down in worship. Let us kneel before the Lord our Maker." Kaya kung minsan napapansin natin, lalo na pag nagpapaaltar ko lang mga pastors, sabi niya, pwede natin iluhod sa Diyos. So yung pagluhod sa Diyos, nung hindi po yun nangangulugan na tayo po ay parang aping-aping. Yun po ay isang mataas na kamamaraanan ng pagsamba sa ating Panginoon. Huwag po tayong mahiyan lumuhod. Alam nyo, kadalasan lumuhod. Sino? Yung may mga matinding giniiling kay Lord. Kaya nga iba mula sa entrance hanggang sa altar, nakaluhod eh. Naglalakad ng nakaluhod. Pwede ba yan? Meron po nun. Sa ibang simbahan, alam naman natin nun. Wala pa lang sa entrance, nakaluhod na. Hanggang sa altar, nakaluhod. Kasi bakit meron silang iniiling kay Lord? Okay. Kung sila kaya nilang maglakad ng nakaluhod, imagine, no? Nakaluhod, tapos sinakpan ng tuhod, masakit po yun. Naka-steady nga lang, masakit na eh. Di ba sila pa kaya? Kung kaya nilang gawin yun, kaya nila. Okay? Kaya yung pagluhod po, huwag natin isipin, sasabihin ng ibang tao, ba't ba lumuluhod yan si sister, si brother? Dumi-dumi pa naman ang sa'yo. Tapos yung dress pa niya, above the knee. Okay? So huwag na po natin pansinin yung sasabihin ibang tao. Kasi bakit? Tayo nakapokus tayo sa Panginoon, pero sila nakapokus sila sa atin. Kasi bakit nagagandaan sila sa suot natin? Okay? So tayo ay mag-focus lamang sa pagpuri at pagsamba sa ating Panginoon. Panglima po, by lifting of hands. Pagtaas ng kamay. Okay, kaya pala po minsan, dililid tayo ng worship leader. Mga kapatid, taas tayo ng kamay. Okay, kahit ngalay ka na, pwede ka mo lang ipahinga yung kabila na. Okay? Pwede mo rin pagsabayan kung kaya. No? Bali, sa chorus, taas ka, pagdating ng verse, ano ka rin? Palakpak. Pwede naman, mapalakpak sa verse, sa chorus, taas ka. Okay? Depende sa iyo kung paano ka nililid, no? Conviction mo sa pagsamba at pagpuli sa ating Panginoon. So sabi po sa Psalms chapter 134 verse 2, "Lift up your hands in the sanctuary and praise the Lord." Okay, napakalinaw po ng salita niya. So ito po, hindi po pala ito gawa-gawa lang ng mga worship leader. Hindi lamang na, baka gusto lang yung pataasin ng kamay, kahit hindi naman pala tataas. So, nasa Bible po lahat. Okay? At mas madali po natin itong magagawa kung naiintindihan po natin ng mas malalim kung bakit po nila pinapagawa yun. Okay? Saan magtataas sa kamay? In the sanctuary. Okay? And praise the Lord, purihin ang Panginoon, purihin, sambahin, nakataas ang kamay. Minsan, di ba nakakalay tayo, lalo pag matagal. Pero minsan din, pag tayo ay nakapokus sa pagsamba sa Panginoon, hindi na natin na iisip yung ngalay ng kamay natin eh. Tapos bigla na natutuloy yung luha natin. Hindi dahil nakalay tayo, kahit tumutuloy yung luha na, so ang tagal naman dito ni Pastor Magana. Ang tagal naman na song leader pagtapos. Tumutuloy yung luha na kasi, pag tumataas ang kamay natin, meron tayong nararamdaman na hindi natin na ipaliwanag. Okay? Maaaring tayo meron tayong kakaibang kaligayahan na nararamdaman. No? Na naging resulta na hindi na lang natin napipigyan yung pagtulog ng luha natin. Okay? Minsan gusto kong pumikit pag nagdadalas ako. Hindi ko lang magawa. Siyempre, may sinyas kasi sa mga ibig. Baka biglang mag-oras, mas ako nakapikit pa rin. So, hindi kaya. Okay? So, kayo po na nandiyan nakikinig. Iidaming niyo po ng mabuti yung pagsamba sa ating Panginoon. Okay? Pero sa mga tumutugtog po ng instrument, so, ang aming pong paraan sa
pagtugtog, mamaya madadaanan po natin yun. Okay? Pang-anim, by dancing, pagsayaw. Kaya minsan pinasasayaw tayo. Okay, minsan, yung upuan natin, kung nasisigapan kayo sa space, pwede kayo lumabas ng upuan mo. Kasi ang upuan, para upuan lang. Pero pag tayo mabubuhay sa Panginoon, kahit lumabas kayo ng upuan mo, diyan kayo sa gitna. Dito sa harap, medyo malawak yung space. Pwede kayo pumunta dito. Kaya nabipress nga po sa mga nasa unahan, na pag nakapapanood ka sa YouTube, makikita ko doon, kasi nasa likod ng camera natin, ando yung mga nasa, makikita mo yung lahat ng sumasayaw, yung pumapalakpak, kita mo lahat. Okay? Lahat na nagpupulsa, nakakabis na itong panood. Habang napipraise, nag-worship, talaga tumataas yung kami, nagpapalakpak, sumasayaw. Kasi hindi natin pwedeng pigilan yung ating pagpuli at pagsamba sa ating Panginoon. Sabi po sa Psalms 149 verse 3, let them praise His name with dancing and make music to Him with tambourine and harp. Kaya pa pala yung iba, may mga tambourine. Sa atin wala, nawala yung tambourine natin. Pero sa iba, may mga tambourine pa. Bukod sa tambourine, meron pa yung iba pa yung sumasayaw. Parang interpretative, i-interpret nila yung mga lyrics. Okay? So, kaya pagdating sa iba, may nakita tayo na, ba't yung sumasayaw, dancer sila. Huwag po tayo magtaka. Kasi nasa Bible po yun. Okay? Kaya may nagtatamburin, yung iba, walang tamburin pero sumasayaw. Kaysa natin yung madalas nakita. Sa mga malalaking simbahan. Meron din sa mga maliliit na simbahan, pero siyempre, hindi sila naglalay kaya hindi natin nakikita. Okay? Pero, yun po ay isang paraan ng pagpupuri sa ating Panginoon. Pangpito po, with instruments. Okay, yung po yung pinapagay ko kanina. Sa Psalms 149 verse 3, sabi po doon, praise Him with the sounding of the trumpet. Praise Him with the harp and lyre, verse 4. Praise Him with tambourine and dancing. Praise Him with the strings and flute. Okay? So lahat po ng iba't ibang klase ng instrument, percussion, string, yung hinihipan, okay? So pwede pala natin gamitin yun lahat. Kaya minsan yung iba may saxophone, okay? May flute, kasi parang sabi ng iba, parang ng orchestra na yan. Ang dami-daming instrument. Yun po yung nakalagay sa Bible. Okay? Pero hindi po naman sinasabi na lahat dapat may gano'n. Hindi kailangan kompleto lahat. Okay? Kasi kahit nag-a-acapella tayo, pwede pa rin tayo mag-praise at mag-worship sa ating Panginoon. Kaya yung iba, acoustic guitar lang ang gamit. Pwede po yun. Okay? So tayo po, kaya tayo may mga instrument, may drums, organ, guitar, bass. Okay? So yan po ay according to Bible. Okay? Pero kung tayo po ay nasanay sa organ lang, medyo tahimik, tapos naka-attend tayo sa sobrang ingay. Okay? Pero ako naniniwala ko na hindi naman talaga ingay yun. Nagiging ingay lang ang isang sound kung walang kabuluhan. Pero pag tumutugtog po, mayroong coordination yung bawat instrument. Iisa ng chord, iisa ng beat. Okay? So mayroong coordination, hindi po siya ingay. It is music na nagbibigay ng papuri at pagsamba sa ating Panginoon. Okay? Pangwalo po, by walking and jumping. Okay? Po, kaya hindi po tayo nai-staff lang sa ating lugar. Pwede tayo maglumakad, pwede tayong tumalon. Sabi po sa Acts chapter 13 verse 8, he jumped to his feet and began to walk. Then he went with them into the temple courts, walking and jumping and praising God. Okay? So siyempre kilala po nito si David. Kung siya po yung nagpuri sa Panginoon, talagang all out yung kanyang dance steps. Okay? Na kahit mahubadan siya, matanggal yung mga damit, wala siyang pakialam. Pero hindi ko po sinasabi, i-apply natin dito ha. Kasi baka may matatanggal lang isa-isa yung tatanggal na yung blazer, tatanggal na yung bubaba na. Wala sabi naman, sabi ko, walang pakialam. Walang pakialam, pero lahat ng congregation, sa'yo na lahat nakatingin. Kasi bakit? Face mask na lang natin na. Okay? So, kailangan in order din po. Okay? At si David naman po nun ay
Ganun talaga yung kanilang pag-praise out and worship sa Panginoon. At dito po mga kapatid, yun po yung no, na kapamaraanan no, ng pagpuri po. Marami pa pong iba, pero yun lang po muna yung tinuro ko. Okay, para hindi tayo mag-overflow sa ating pong So dito po, papasahin ko po sa John chapter 4 verse 23. Ito po yung conclusion natin. Sabi po doon sa verse 23, Yet a time is coming and has now come when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth. For they are kind of worshipers the Father seeks. Okay, ano pong ibig kong sabihin? Ang hinahanap ng Diyos yung mga totoong worshipers. Yung mga totoong magpupuri at sasamba sa Kanya. Sabi po doon, worship in spirit and truth. Okay, kung sinabing in spirit, siyempre kailangan na born again po tayo. Kasi kung wala tayong personal na relasyon sa Panginoon, patay yung ating espiritu, we cannot worship God in spirit. Kaya mahalaga po na tayo po mga mananampalataya, meron po tayong privilege na makapagpuri at makapagsamba sa ating Panginoon directly. We can worship Him in spirit. No? At kasama din natin ang Holy Spirit sa pag-worship. Kaya po minsan may mga nagtatangs. Okay? Yun po ay manifestation of the Holy Spirit. Okay? Hindi po masama yun. Yung iba nagiging exaggerated lang, kaya nagiging hindi maganda yung tingin ng iba. Pero kung in order po, yung pagtatangs nila, at ito naman ay hindi nagdudulot no, ng confusion, hindi nagdudulot ng distraction, ito po ay galing sa Diyos. Pero kung ang tangs po, nakaka-distract, nakakatakot, hindi po galing sa Diyos yun. Kasi pwede pong sakyan niya ng kaaway. Kaya hindi po lahat ng tangs galing sa Diyos. Okay, madali po natin madali. Pero ibang topic po yun. Okay, napasadahan na po lang. So, in truth, kaya kung sinabing truth, we are worshiping and praising God according to Bible. Si Lord po ang katotohanan. Siya lamang ang katotohanan. Kaya po tayo, yung paraan ng pag-praise at pag-worship natin, lagi po natin i-depend, ito ba ay biblical? Kasi kung hindi biblical, kaya po yung mga naituro ko kanina, galing po yun sa Bible. Meaning, yung paraan natin ng pagpuri at pagsamba sa Panginoon, biblical. We are worshiping in truth. Okay? Malawak po po ito yung in-spirit and truth. Pero yun lamang po yung summary natin. Okay? For they are the kind of worshipers the Father seeks. Yun po yung hinahanap ng Panginoon. Maaaring meron po kayo nakikita, ang galing mag-praise and worship. Ang galing kumanta, ang galing sumayaw. Pero yun pala, pakitang tao na. Okay? Mabilis tayo mag-judge. Pero si Lord, yung talaga nakakakita. Ikaw ba talaga ay totoo nagpupuri sa Kanya? O nagpapakitang tao? Masabi lang ng ibang mga kapatiran natin, oy, ang galing naman brother, ang galing naman sister. Okay? Pero, ulitin ko po, wag po natin silang i-judge ng sobra-sobra. Okay? Tayo bilang mga tao, yung mga nakikita natin, normal po yan. Meron tayong first impression, yung nagiging reaction natin agad-agad. Pero lagi mo pinapalala, wag po natin i-judge yung mga nakikita natin. Okay? Si Lord namin yung nakakaalam ng kanilang puso, ng kanilang motibo. Tayo, mag-focus tayo sa ating motibo, mag-focus tayo sa pagpupuri at pasasalamat sa ating Panginoon. At sigurado doon, tayo po ay kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Tayo yung hinahanap ni Lord na totoong worshipers. Okay? At salamat sa Diyos sa Kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat Lord sa inyong mensahe sa amin sa araw ito, Panginoon, about praise and worship. At Lord, lahat po ng aming natutunan, Panginoon, sa araw nito, Panginoon, gabayan mo po kami, Panginoon, namin po itong mai-apply, Panginoon. Hindi man lahat agad-agad, Panginoon. Subalit, step by step, Panginoon, ay matutunan namin, Panginoon. Alisin mo po, Panginoon, ang aming hiya, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, na makapagpuri, makapagsamba sa iyo, Panginoon, nang sa iyo lamang nakapokus ang aming attention, Panginoon. Sa iyo lamang nakapokus ang aming isip, ang aming oras, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoon, kung minsan nadadala kami sa distraction.
At doon na lamang kami nagpupukus, nalilimutan na namin, Panginoon, na kaya kami nandito ngayon sa lugar na ito ay upang ikay papurihan, pasalamatan at sambahin ang iyong dakilang ngalan, Panginoon. Lord, kayo pong gumabay sa bawat isa sa amin, Panginoon. At ang lahat ng ito ay aming samot dalangin sa kalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen.